Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni inuman sa aking Ama, ako, at ang Ama ay isa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang napakagandang assurance ng ating Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman na hindi sila mapapahamak, hindi sila sa akin maaagaw ni numan. Notice that, hindi bahagi ng assurance, hindi kayo maghihirap, hindi kayo masasaktan, hindi kayo magkakasakit. And don't worry, hindi rin kayo mamamatay. No. Instead, He said, "I will give them eternal life. They will never perish. No one can take them out of my hand." Isa-isahin po natin briefly ang mga assurance na ito. Una, buhay na walang hanggan. Sigurado ko, isa sa mga gusto natin siyempreng maging kasiguraduhan sa mundong ito ay magandang kalusugan, magandang kabuhayan, income, habang buhay. Wala naman pong masama sa lahat ng ito. Biyaya po ang lahat ng yan. Pero isipin po ninyo, kung yan lang ang meron tayo at walang buhay na walang hanggan, anong katuturan? Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay. Paraphrasing this, anong kahulugan ng buhay kahit nasa iyo ang lahat, pero wala naman sa iyo ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay? Ang Panginoon lamang. At papaano kung okay ka nga sa mundong ito, nasa iyo na ang lahat, pero pagkatapos naman ay walang hanggang kaparusahan. Iba pa rin ang assurance na buhay na walang hanggan. Hindi natin ito maipagpapalit kahit sa ano paman. Minsan di po ba may nagbibiro, pag patay na ako kahit na anong gawin sa katawan ko, pag lamayan naman ako hindi, bigyan naman ako ng magandang burol o hindi, okay na yon. I-cremate man ako at itapon yung abo kung saan-saan, okay na yun. Hindi ko na mararamdaman yun, patay na ako eh. Punto naman, kasi wala nang nararamdaman ng katawan. Pero hindi natin po pwedeng isipin ang bagay na yan pagdating sa kaluluwa natin. Sapagkat ang kaluluwa natin ay nanatiling buhay kahit na tayo'y mamatay. Hindi natin po pwedeng sabihin, ay kahit anong mangyayari sa kaluluwa ko, mapunta man ng langit, mapunta man ng impyerno, patay na ako. Ay kapatid, mararamdaman at mararamdaman natin ang langit, mararamdaman at mararamdaman natin ang impyerno, ang purgatorio, sa pamamagitan ng ating kaluluwa. Kaya sa tanong na mabubuhay ba tayo pagkatapos na tayo mamatay? Oo, hindi lamang natin alam kung ito'y walang hanggang buhay na kaparusan o walang hanggang buhay na kaligayahan sa piling ng poong may kapal. Kaya nga, napakagandang assurance yung maibigay sa atin ng Panginoon, ang assurance ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawang assurance ay yung hindi daw tayo mapapahamak, we will never perish. Paano ko ba i-describe ito? Siguro naman po nakapanood na kayo ng mga fictional character sa pelikula na kahit anong gawin sa kanya, hindi namamatay. Halimbawa si Deadpool, kahit nasa gasaan ng pison, tadtarin, chap-chapin, saksakin ng utak, buhay pa rin, invincible. Parang ganito ang mangyayari sa mga totoong sumusunod kay Kristo. Not in a sense na hindi masasaktan, hindi mahirapan, at hindi mamamatay. But in a sense na
hindi ka matatalo, hindi ka mawawasak, hindi ka mawawala. You will never be destroyed. Ito yung sinasabi ng Panginoon, no weapon formed against you shall prosper. Parang yung mga unang Kristiyano sa ating unang pagbasa na pinangalat ng mga nag-persecute sa kanila. Inakala sigurado ng mga nag-persecute sa kanila, wala na ang mga yan, madadala na yung mga yan. Pero sa halip na kumonti, dumami pa. At sa halip na mawala, mas natanyag pa. Si San Esteban na binanggit dito, yung unang martir na Kristiyano, siguradong sa mata ng mga bumato sa kanya, patay nga siya. Talo si Esteban, pero hindi yun ang naramdaman ni Esteban. Namatay nga siya, pero hindi siya namatay ng masakit. Hindi siya namatay ng malungkot. Hindi siya namatay ng may galit sa puso niya. In fact, bago pa siya mamatay, nakita na niya ang Panginoon sa kalangitan, wini-welcome siya. So hindi talaga siya talo, panalo siya. Hindi talaga siya nawala, mas nabuhay pa nga siya. O hindi nga ba't napakagandang assurance ito ng Panginoon na kailanman kapag tayo nasa Kanya, hindi tayo matatalo ng kahit anong laban natin sa buhay. Ang ikatlong assurance at ito ang sa palagay ko pinakamaganda. Ito yung dahilan kung bakit may buhay na wala hanggan. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo matatalo ng kahit anong laban. Kasi ang sabi dito, walang makakakuha sa atin mula sa Kanyang mga kamay. Ang tao kasing sumusunod talaga sa Diyos, yung nagtitiwala ng kanyang buhay sa mga kamay ng Diyos. Yung sumusunod sa Diyos kahit mahirap, hindi raw makukuha ng anuman o sino man yan mula sa mga kamay ng Diyos. Sapagkat pagkahigpit-higpit ang pagkakapit ng Diyos sa mga tunay na sumusunod sa Kanya, so hindi mahahatak, hindi ma-snatch ang mga ito ng kahit anong problema, ng kahit anong pagsubok, ng kahit anong bagay o taong pwedeng katakutan, maging ng kamatayan, maging ng demonyo. Dahil hindi tayo ibibigay ng Diyos sa mga ito. Hindi nga po, napakagandang assurance po nito sapagkat kahit nasabihin natin pagkahigpit-higpit ang pagkakapit natin sa Diyos, darating ang pagkakataon na sa tindi ng problema ay makakabitaw tayo. Pero huwag tayong mag-alala dahil ang talagang assurance ay hindi yung hawak natin sa Diyos, kundi yung hawak ng Diyos sa atin. Mga kapatid, alam kong maganda sanang assurance yung wala na lang problema. Pero alam naman po natin imposible yan habang tayo nabubuhay at habang tayo sumusunod sa ating Panginoon. Besides, higit pa sa buhay na walang problema na imposible nga o buhay na madali, ang mas magandang assurance ay yung ang ating buhay ay nasa mga kamay talaga ng poong may kapal. Sapagkat ang pinakamaganda talagang assurance ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi nakabatay sa ating Panginoon. Hindi sa sitwasyong nagbabago, kundi sa ating Panginoon na ang pagmamahal sa atin kailanman ay hindi magbabago. Ito po sanang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Kung bakit pag nagdarasal ako sa iyo, hindi naman agad nawawala yung problema ko.
kahit na napakabigat na. Pero nalalampasan ko naman sa tulong mo. Yun ay sa dahilang alam mo na walang problema ang pwedeng makapagpapagsak sa akin. Hanggat umaasa at sumasampalataya ako sa iyo. Tulungan mo po ang kakulangan ng pananampalataya ko na mag-rely hindi sa kakayanan ko, kundi sa kakayanan mo. Hallelujah! 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 Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kung tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sa tinitiis ka ng Diyos, kundi dahil kahit ang mga paghihirap sa problema ay pwede magdulot sa atin ng maganda. At ang mahalaga ay kontrolado niya, alam niya kung hanggang saan ang kakayanan mo. At alam din niya na walang makapagpapabagsak sa iyo hanggat kasama mo siya. Hindi siya nawawala sa tabi mo at hindi ka nawawaglit sa isipan. Maniwala ka, kapatid. Makakaya mo ang problema. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.